Hello guys! Welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, mag-share po ako ng horror story po sa inyo. Ang ikukwento ko po ay ang kwento ng multo sa ilalim ng kama. Ang kwentong ito ay para lamang po sa mga mahilig sa nakakatakot na kwento. Manood lang po kayo ng video ko hanggang matapos mga ka-good vibes. Multo sa ilalim ng kama. Anak, matulog kayo ng ate mo. Pakisabi na din na patayin na yung TV. Tugon ng mami ni Ana na siyang 4 na taong gulang pa lamang. Opo, mami. Asan ba ikaw punta? Huwag mo kaming iwan. Takot po ako. Tanong ng inusinting bata. Maliligo lang naman ako, baby. Sunod na rin ako sa pagtulog. Pagkatapos ko, pinuntahan ni Ana ang kanyang ate Jessa sa kabilang sala at niyaya niya itong matulog. Ate Jessa, tulog na daw tayo, sabi ni mami. Sabi ng bata sa kanyang ate na siyang 10 taong gulang na. Sige, Ana. Boring na din kasi ang palabas sa TV. Tara na sa ating silid. Agad namang pinatay ni Jessa ang TV nila at tumungo na sa kanilang silid. Tinabihan na niya ang kanyang bunsong kapatid at sabay silang nagdasal na nakaluhod. Matapos magdasal ng 2 bata ay humiga na sila sa kanilang kama. Hindi pa nakaramdam ng antok si Ana kaya makipagkwentuhan muna siya sa ate Jessa niya. Ate, may tanong ako sa'yo. Napatingin naman ng ate Jessa sa kanyang bunsong kapatid. Ano yun, Ana? Sabi niya. Totoo ba yung nakita mo kagabi na may matandang babae sa kabilang kwarto na dumaan sa dingding? Anong itsura niya? Sa tanong ni Ana, nakaramdam ng pagtaas ng balahibo si Jessa. Oo, Ana, totoo yun. Sobrang nakakatakot siya. Elena Banks daw ang kanyang pangalan. Mahaba at puti lahat ng hibla ng kanyang mga buhok. Kunot na rin ang kanyang balat at duguan ang kanyang suot na puting damit. Napasigaw na lamang ako kagabi sa takot. Kaya ikaw, wag na wag kang pumasok mag-isa sa kwartong yun. Maliwanag ba? Oo, ate Jessa. Tumango na lamang si Ana sa bili ng kanyang ate. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog na si Jessa. Ang bunsong kapatid na si Ana ay gising na gising pa. Hindi pa siya nakaramdam ng antok dahil sa kanyang takot sa kwento ng kanyang ate. Elena Banks ang pangalan ng nakakatakot na multo ng matanda? Bakit siya nandirito sa pamamahay namin? Ano kailangan niya sa pamilya namin? Sabi ni Ana sa sarili niya. Luma ng bahay ng pamilyang Del Fuego. Tinayo ito sa panahon ng hapon ng mga ninuno nila. Gawa ito sa kawayan at puno ng niyog. Pati ang mga muebles ng bahay ay luma na rin. Di maipagkakailang hindi lang ang pamilyang Del Fuego ang naninirahan sa kanilang munting bahay. Sa kilabot na naramdaman ni Ana, hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Naninigas ito. Gustuin man niyang sumigaw para humingi ng tulong sa ate Jessa niya ay hindi niya ito magawa. 50 minuto na rin ang nakalipas, hindi pa rin bumabalik ang mami nila sa silid. Takot na takot sila dahil sobrang pinagpapawisan si Ana kahit na umaandar ang kanilang electric fan. Mata lang ang kanyang naigagalaw. Sa paanan niya, nakaramdam ang batang si Ana na tila bang may humaplos sa kanya. May mga kamay siyang nakikita, sobrang haba at maitim ang mga kuko nito na tila ba'y kamay ito ng isang halimaw. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin siya makagalaw at hindi pa rin siya makasigaw para humingi ng tulong. Wala siyang ibang nakikita kundi ang kamay lamang na may mahahabang kuko na kulay itim. Biglang naalala ni Ana ang kwento tungkol sa kanyang tita Rosa noong dalaga pa lamang ito. Minsan na ring tinangkang ang kanyang tita Rosa na kunin ito ng multo sa ilalim ng kama. Hinihila patungo sa ilalim ng kama ng daan-daan ang tita Rosa nila habang ito'y sumisigaw ng saklolo. Kitang-kita daw ng tita Rosa nila ang 2 pulang mata na nanlilisik sa galit. Ramdam na ramdam ng tita Rosa nila ang tulis at haba ng kamay nito sa paanan niya. Sinuwerte na lang ang dalaga na tita Rosa nila dahil sa natulungan agad ito ng mami nila at lola Rosalinda nila. Nagdasal ng mataimtim ang batang si Ana. Hindi nagtagal ay pumasok na sa silid nila ang kanilang mami. Nawala ang takot ng bata at nawala na rin yung mga kamay na may mahahabang kuko. Anak, bakit gising ka pa? Tanong ng mami niya. I'm so scared, Mommy. Hindi ako makatulog. Sabi ni Ana. Shh! Huwag kang matakot, anak. Nandirito na ako. Matulog ka na, okay? Bukas na uwi ang daddy ninyo galing Maynila. Kaya sa pagkagising ninyo, makikita ninyo ang daddy ninyo. Sabi ni Michelle sa bunsong anak. Kung ano man ang itsura ng multo sa ilalim ng kama, maswerte na lamang at hindi na ito kailanman nagpakita sa inosenteng bata na si Ana. Kinaumagahan, nagising na si Ana.
Narinig na niya ang boses ng kanyang daddy na masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mami at ng kanyang tita Rosalinda. Maliwanag na rin ang sikat ng araw. Naalala ni Ana ang nangyari sa kanya kagabi. Bumangon siya at nagbabalak na tingnan ang kung ano man o kung sino man ang naroon sa ilalim ng kama. Aakmang sisilip na sana siya sa ilalim ng kama nang biglang sinabihan siya ng kanyang ate Jessa na kagigising lang din. Ana, wag na wag kang magtangkang tingnan siya at baka hindi mo magustuhan ang makikita mo. Nagulat si Ana at agad nagtanong sa kanyang ate. Ate Jessa, may alam ka ba? Oo Ana, nakita ko na rin ang multo sa ilalim ng kama nung 4 na taong gulang rin ako. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag kang titingin sa ilalim ng kama at baka hindi mo magustuhan ang makikita mo. Maliwanag ba? Ang pangalawang bilin ni Jessa sa kanyang bunsong kapatid. Tumango na lamang si Ana sa bilin ng kanyang ate. Lumabas na sila pareho sa silid at binati ang kanilang dade. Nag-breakfast na rin sila kasabay ng magulang at ng tita Rosalinda nila. Simula noon, nakakaramdam pa rin si Ana na tila may kamay na gustong hawakan ang paan niya sa tuwing nakatayo siya malapit sa kama. Agad-agad naman pinatong ni Ana ang kanyang paa sa itaas ng kama at hinihintay kung lalabas ba ang kamay ng multo sa ilalim ng kama, ngunit wala siyang nakita. Kailanman ay hindi na nangyari kay Ana ang kababalaghan na iyon, ngunit minsan ay nakakaramdam siya na sa ilalim ng kama ay parang may gustong humila sa kanya. Hello guys mga ka-good vibes, I hope nagustuhan nyo ang horror story ko po ngayon. If you like my horror stories, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes and God bless you everyone.